pinagpalang araw sa ating lahat, ang Ministeryo ng Mensahe ng Buhay. Ang Roma, Kapitulo 14, talatang 11 hanggang 12. Ganito ang ating matutunghayan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dila'y magpupuri sa Diyos, kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Purihin ang pagkabasa ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang Ministeryo ng Mensahe ng Buhay, ang nais ko pong ibahagi ngayong araw na ito, Biblical Accountability, na kung saan sa Bible, sinasabi po ng Biblia ang ating pong pananagutan. Dahil tayo po sa takdang panahon ay haharap sa harapan ng ating dakilang Diyos. At ang sabi po, yung salitang magbibigay sulit sa Diyos. So, ang biblical accountability involves accountability to God. Accountability to God for personal action and choices. So, yun po At yung pangalawa, yung tinatawag na mutual accountability within the Christian community to encourage spiritual growth and help each other stay on the path of faith. So, our personal responsibility, pumapasok po dito yung sinasabing transparency, truth telling in love and grace. At yung deeper relationship with God and to help others fulfill their God-given purpose. So, mayroon tayong parts of true accountability. Mayroong bahagi ang totoong accountability. At yan po, una ay mag-uumpisa sa tinatawag na self-reflection. Self-reflection. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay haharap sa Diyos pagdating ng takdang panahon. Kaya yung self-reflection na ang titignan natin dito ay ang ating sarili, hindi po yung iba. So, self-reflection, meditation, or serious thought about one's character, action, and motives. So, mahalaga po na pinagbubulay-bulayan din natin, pinagninilay-nilayan din natin ng buong katotohanan ang tungkol sa ating sarili. Napapasok dito yung ating karakter, yung ating action at motives. Kaya ang unang part ng totoong accountability ay yung self-reflection. Sinisiyasat natin ang ating sarili dahil minsan di natin namamalayan, hindi pala natin nagagawa ang ating pong accountability. So pagkatapos ng self-reflection, papasok dito yung tinatawag na apology. Apology. Yan. Means you are acknowledging someone's expression of regret and signal a willingness to move past the incident, indicating forgiveness and understanding. So yon, pumapasok na dito na kapag nasuri natin ang ating sarili, hihingi tayo ng pagpapatawad at understand at pangunawa. Apology. At papasok dito yung pangatlo, mga kapatid, yung tinatawag na repair. Di po ba ang isang sasakyan kapag nasira o anumang klaseng bagay pag nasira, anong ginagawa natin? Ipinapaayos. Ang tawag po dyan ay repair. The action of fixing or mending something. So, ibig sabihin yung pagkilos ng pag-aayos o pag-iisip ng isang bagay. So, parang pumapasok dito
Sa salitang repair, yung restoration, mapanumbalik, mga kapatid. Kaya mayroong pag-aayos ang tinatawag na accountability. Kung may mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating buhay, hindi katanggap-tanggap, hindi kalugod-lugod, o kaya hindi natin nagawa ang isang bagay na dapat nating gawin, yun po, i-repair. Yan po, repair. At siyempre, papasok dito yung tinatawag na change behavior. Change behavior na ito po ay mahalagang parte ng ating buhay. Refers to any modification in a person's actions, thoughts, or feelings compared to their previous pattern to achieve personal goals or improve well-being. Kaya sa biblical accountability, lalong pagbubutihin natin ang ating pong buhay. Kaya mahalagang parte ng totoong accountability, nag-uumpisa yan sa tinatawag na self-reflection, apology, repair, at change behavior. So may resulta kapag namuhay tayo na mayroong pananagutan sa isa't isa. Kaya sabi ng Roma, Kapitulo 14, talatang 7 at 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Talatang 9, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Kaya mga kapatid, mamuhay tayo na mayroong pananagutan sa isa't isa. Kung paanong tayo nakipag-isa sa Diyos, isaalang-alang natin ang bawat isa. God bless sa ating lahat at salamat po sa lahat ng sumusuporta sa vlog ng inyong lingkod. Salamat sa Ministeryo ng Mensahe ng Buhay na ang layunin natin maipalaganap ang mga salita ng Diyos. God bless us all. Purihin ang Panginoon.